Ikalabindalawang pagpapakita ni Satanas kina Adan at Eva, habang si Adan ay nagdarasal sa ibabaw ng handog, sa ibabaw ng dambana, nang saktan siya ni Satanas. Pagkatapos si Satanas ang mapuot sa lahat ng kabutihan, nainggit kay Adan at sa kanyang handog na dahilan upang siya'y makatagpo ng pabor sa alahayat, ay nagmamadali at kumuha ng isang matalas na bato mula sa mga matatalas na batong bakal. Nagpakita sa anyo ng isang tao at naparoon at tumayo sa tabi ni na Adan at Eva. Si Adan noon ay naghahandog sa dambana at nagsimulang magdasal na nakabukas ang kanyang mga kamay sa alahayat. Pagkatapos ay nagmadali si Satanas, dalang matalas na batong bakal na taglay niya at tinaga niya rito si Adan sa kanang tagiliran, kung saan dumaloy ang dugo at tubig sa kanya. Buwal si Adan sa ibabaw ng dambana na parang bangkay at tumakas si Satanas. Pagkatapos dumating si Eva at kinuha si Adan at inilagay siya sa ibaba ng dambana, at doon siya nanatili umiyak dahil sa kanya, habang isang daloy ng dugo mula sa tagiliran ni Adan ay dumaloy sa ibabaw ng kanyang handog. Ngunit tiningnan ng alahaya ang pagkamatay ni Adan. Pagkatapos ay pinadala niya ang kanyang salita at binuhay siya, at sinabi sa kanya, tapusin mo ang iyong handog, sapagkat katotohanan, Adan, ito ay may malaking halaga at walang pagkukulang dito. Dagdag pang sinabi ng alahaya kay Adan, ganito rin ang mangyayari sa akin sa lupa kapag ako'y tinusok at dumaloy ang dugo at tubig mula sa aking tagiliran at tumaagos sa ibabaw ng aking katawan na siyang tunay na handog, at iaalay sa dambana bilang isang ganap na handog. Katapos ay inutusan ng lahaya si Adan na tapusin ang kanyang handog, at nang matapos niya ito ay sumamba siya sa harap ng alahaya at pinuri siya sa mga tanda na ipinakita niya sa kanya. At pinagaling ng alahaya si Adan sa loob ng isang araw na siyang katapusan ng 7 linggo, at iyon ang ika-50 araw. Pagkatapos ay bumalik sina Adan at Eva mula sa bundok at pumasok sa yungib ng mga kayamanan gaya ng kanilang kinaugalian. Natapos ito para kina Adan Eva 140 araw mula nang sila'y lumabas sa hardin. Pagkatapos ay pareho silang tumayo ng gabing iyon at nanalangin sa alaya, at nang umaga na lumabas sila at bumaba sa kanluran ng yungib sa puok kung saan naroon ang kanilang mais, at doon nagpahinga sa ilalim ng lilim ng isang puno gaya ng kanilang kinaugalian. Ngunit nang naroon na ay dumating ang isang karamihan ng mga hayop na
kanyang kasamaan upang makidigma laban kay Adan sa pamamagitan ng kasal.